Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bad news po sa ating mga motorista. Muli na naman pong tumaas sa ikalawang magkasunod na linggo ang presyo ng gasolina, gayon din ang bahagyang aumento sa presyo ng kerosene at diesel matapos ang ilang linggong rollback. Epektibo ngayong araw ng Martes ang 70 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, 50 centavos sa kada litro ng diesel at 30 centavos naman na pagtaas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang nasabing pagtaas sa presyo ng langis ay bunsod ng patuloy na pagtaas ng demand at umuunting supply ng Estados Unidos. Dagdag pa nito, asahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ganap ng batas ang Open Access and Data Transmission Act o Konektadong Pinoy Act. Layon ng bagong batas na gawing accessible ang internet connection sa buong bansa. Ayon kay Senator Amy Marcos, isa sa mga author ng batas na magkakaroon ng special discount ang mga mag-aaral at guarantees consumer right protection kasama ang resolusyon sa mga service complaint. Nakikipagtulungan naman ang Department of Information and Communications Technology sa mga stakeholder para masiguro na maihatid ang serbisyo sa mamamayan sa lalong madaling panahon. Matapos naman ang isinagawang search and rescue ng Philippine Coast Guard o PCG sa Bajo de Masinloc, natagpuan din ang isang mangingisdang nahiwalay sa kanyang 12 kasamahan matapos ang hagupit ng Tropical Depression Isang. Ayon sa ahensya, agarang nasaklolohan ang 12 mangingisda at 3 araw pa makalipas bago nakita ang isang nawawala. Kinilala ang mangingisda bilang si Roberto Albior na 53 taong gulang at kasalukuyang tinutugunan ang kanyang medikal at pangunahing pangangailangan bago makabalik sa Subic, Zambales. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. Ika-28 taon ng buwan ng wika, ginunita. Sa Pinas sa mga hindi dumalong kontraktor sa pagdinig ng flood control, pirmado na ni Senate President Cheese Escudero. Batangas 1st District Representative Lebiste, kinondena ang suhol na mula sa DPWH engineer kaugnay ng mga palpak na flood control projects. PNP Chief Nicolas Torre III, napalitan na ni Police Lieutenant General Nartates sa pwesto ayon kay DILG Secretary Remulla. Nawawalang mangingisda sa Bajo de Masinloc matapos ang 3 araw, sinaklolohan ng Philippine Coast Guard. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Food.